Alamin naman natin ang kasalukuyang sitwasyon sa Zamboanga City. Kausapin natin sa telepono si GMA News Stringer JV Francisco. JV? Yes, Mel, alam mo, bago ako sumahimpapawid ngayon, dinig na dinig kami dito sa mismong City Hall ng Zamboanga City. Mga 3 puto galing sa mismong barangay Santa Barbara ngayon. O meron na naman, Mel, mga 2 yon. Mga 5, more or less 5 puto galing sa area ng barangay Santa Barbara ngayon. Kaya yung mga otoridad dito sa vicinity ng Zamboanga City Hall kung saan nila pinoprotektahan mula pa kaninang umaga, naka-alerto ulit, Mel, dahil nga sa narinig naming putog dito sa may area ng barangay Santa Barbara. More or less yan, mga 40 to 50 meters away yan from City Hall, Mel. Pero JV, malalaman mo ba kung ang mga putok ay galing sa mga MNLF o galing sa mga sundalo, JV? Mel, sa ngayon hindi na kasi alam mo gabi na tayo ngayon. Ito yung gusto talagang maiwasan ng mga otoridad natin, yung sinasabi nilang encounter sa gabi kasi may mga civilians pa rin ang nasa mga bahay nila ngayon diyan sa may barangay Santa Barbara, Mel. Oo nga, JV, anong klaseng komunidad o anong klaseng pamayanan yung nabanggit mong Santa Barbara, maging yung Rio Honda, yung Santa Catalina, yung mga nilusob ng MNLF? Anong klaseng community yan? Ito bali mga Muslim communities ito dito, Muslim barangays ito. Yung barangay Mariki kung saan pumasok kaninang madaling araw ang mga miyembro ng MNLF, yung mga bahay nito made on yung mga bahay made of steel, no? Nandun sila sa dalampasigan ng dito sa Zamboanga City at doon mismo pumasok ang mga grupo ng MNLF. Kasama na rin ho dito ang barangay Santa Catalina, barangay Santa Barbara. These are Muslim communities, Mel, dito sa Zamboanga City. May balita ba tayo doon sa mga, hindi daw hino-stage yun no? Parang ibig sabihin, naiipit lang daw Meron ba tayong balita tungkol doon sa mga taong kanilang, well, for a lack of a better word, no, hino-stage, JV? Yes, Mel, kanina dito sa Barangay Santa Catalina, hino-stage talaga kasi ayon kay Barangay Kagawad Boy Arabi, tinali nga yung kamay ng mga residente nila at dinala doon sa likod ng isang container yard sa Barangay Santa Catalina at ganun din po ang ginawa dito sa mga residente ng Barangay Kasanyangan. Sa oras na ito, JV, wala ka nang nadidinig na putukan. Mga ilang mga tropa ng ating militar ang nandiyan dyan. Meron ba tayong pagkakataong malaman yung mga ganyang impormasyon, JV? Mel, sa ngayon, kanina nakita namin yung 3 6x6 truck ng Philippine Marines, augmentation troops na yun, galing sa Western Mindanao Command. So ngayon, misto lang Go City ang city proper ang town proper ng Zamboanga. Dahil maliban sa serado lahat ng mga business establishment, makikita mo lang yung mga police at military ang nakakalat ngayon. Ang purpose nila is to secure talaga itong city proper at vicinity ng City Hall. Pero meron naman ba tayong impormasyon kung ganong karami yung sa panig naman ng MNLF, JV? So far, Mel, ang information sa amin dito sa City Peace and Order Council, more or less 200 armed MNLF ang pumasok dito sa Zamboanga City mula kaninang madaling araw hanggang yung more or less mga 10 to 12 in noon time kanina. At sa oras na ito, identified naman ang location niyang mga tropa ng MNLF na yan, JV. Alam ng otoridad? Yes, Mel. Alam nila kung saan. Sa katunayan nga, kanina, mga 6 o'clock in the evening, yung mga hostage takers, pinakawala nila ang isang 12 years old na batang lalaki doon sa Barangay Santa Catalina dahil yun rin ang request ng grupo ng MNLF na i-allow sila lumakad papuntang Barangay Kasanyangan para ma-meet nila yung ibang grupo ng MNLF doon. Pero ginawa pa rin nilang human shield ang mga hostage nila maliban na lang doon sa isang 12-year-old na bata na pinakawalan nila kanina. Mag-ingat kang mabuti, JV, at maraming salamat sa iyo, GMA News Stringer, JV Francisco.